Tristan POV. Umakyat ako sa taas para tingnan si Maya sa kwarto. Nang makita kong mahimbing yung tulog niya, bumaba muna ako para tawagan ang sekretary ko. Nagtungo ako sa garden at nilabas ang CP ko, at tinawagan si Althea ang secretary ko. Yes sir, Miss Sai, hindi ako papasok ngayon, pwede bang email mo na lang ang mga files na babasahin ko, at ang files ni Mr. Lim, sabi ko. Sige po sir, sagot niya, agad kong pinatay yung tawag at binalikan si Maya. Nakita ko siyang tulog pa din, papasok muna ako sa banyo at naligo, after kong maligo nagbihis agad ako at nilapitan siya. Hey baby wake up, hinalik-halikan ko siya sa pisngi at labi. I'm sleepy, mahinang sabi niya. Natawa ako at hinawi ang nakaharang sa mukha niya. Kailangan nating maghanda baby, it's your best friend's birthday, dapat maaga tayo dun, bulong ko sa kanya, nakita ko namang dahan-dahan siyang damilat. What time ba tayo aalis? Tanong pa niya, inalalayan ko siyang maupo kaharap ko. Before 11 baby, kaya mag-ayos ka na. It's almost 10 o'clock na. Yamakap siya sakin at inamoy-amoy ang leeg ko. Why you're so mabango, natatawang sabi niya. Natawa ako at niyakap siya sa bewang. And why you're so smell like strawberry baby, amoy ko din sa kanya, napahagikak siya. Tumayo ako at binuhat siyang bridle at dinala sa banyo. Take a bath, be careful, hihintayin kita sa baba, tumango siya bago ko hinawakan sa labi. Napangiti ako at sinara ang pinto. Nagpalit ako ng damit at isinuot ko yung long sleeves na sky blue, at nagsuot ng itim na black slacks. Kinuha ko na din yung dress na susuotan ng asawa ko, it's a dark blue dress. Lagpas tuhod ayaw kong nakikita ng ibang lalaki ang kagandahan ng asawa ko. Kahit ayaw kong ipasuot sa kanya pero mas lalong ayaw kong mag-away kami, napailing na lang ako at inilabas na din yung flat sandals niya. Natatawa ako, isipin niyo nang nababakla na ako, pero mas gusto kong asikasuhin ang asawa ko. Maya POV. You preggy na daw bestie, congrats niyakap ako ni Joanna, nandito kami sa living room ng bahay nila. Pagkarating kasi namin ni Tristan, agad niya akong dinala dito, para magkwentuhan na sa garden yung party, ayaw ko din naman yung maingay, kaya okay na din dito. Sina Tristan, ayon sa labas kasama ang mga kaibigan nito. Salamat, 3 weeks pa lang yung tiyan ko, pero ramdam ko ang buhay na nasa loob ko, nakangiti kong sabi. Wait kayo ni Bricks, wala pa bang balak na magka-baby? Tanong ko. Honestly wala pa. Pareho kaming busy ng hobby ko, at isa pa hindi pa kami handang magka-baby, pero pag nabuntis ako magiging masaya din ako, sagot niya. Napangiti ako. Gusto mo bang kumain? I'll get you a food, sabi niya. Wag na ako na lang, akmang tatayo na ako nang pigilan niya ako. No ako na, dito ka lang, umalis siya para kunan ako ng pagkain. Hi, bakit mag-isa ka dito? Napalingon ako sa isang lalaking blonde, yung buhok, ay hindi pala parang brown na blondie basta. Hey, sagot ko, bakit mag-isa ka dito? Siya na nagtanong ulit. May kasama ako, kumuha lang ng food. Umiwas ako ng tingin, dahil yung tingin niya sakin parang kakaiba. Akala ko mag-isa ka lang, ininam niya yung iniinuman niya kanina. Sige punta muna ako dun, tumayo ako nagmadaling nagtungo kay Joanna, kinabahan ako bigla. Baby mukhang malalim ang iniisip mo. Kanina ka patahimik, si Tristan nang makauwi kami kanina, parang wala talaga ako sa sarili, hanggang sa makapagpalit na kami at nakahiga na sa kama. Iniisip ko lang kasi yung lalaki, na lumapit sakin kanina doon sa party ni Joanna, hindi kasi palagay ang loob ko Tris, sabi ko, tumagilid siya ng higap paarap sakin, nakayakap lang ako sa kanya. Nakita ko sa mukha niya yung pag-alala. What? Lalaki? Bakit hindi mo sinabi sakin kanina habang nandun pa tayo? Hindi ko na kasi siya nakita, simula nang iwan ko siya dun sa living room ni Joanna, ako at sumiksik pa sa kanya. Sa susunod sabihin mo sakin agad kung may lumapit sa'yo Pinag-aalala mo ko siya na niyakap din ako, naramdaman kung hinalikan niya yung ulo ko. Wag mo nang isipin yun, okay? Tumango ako, basta wag na wag kang makikipag-usap sa hindi mo kilala. Para namang ginawa mo kung bata niyan ako sabay pout. Mabuti na yung nag-iingat baby. Buntis ka. Napatango na lang akong yamakap at pumikit. Okay mister,
Matulog na po tayo. Sige. Good night baby, I love you too. Sabay kiss niya sa ulo ko at niyakap lang ako. I love you din. At dinalaw na ako ng antok. Denrick, what are you doing here? Bungad na tanong ko kay Denrick ngayon, naabutan ko siya dito sa loob ng office ko. Hi, what I am doing here? Ask your super husband, sabi niya. Tinaasan ko siya ng kilay, bago maupo sa kaharap niyang sofa. Okay, I tell you. Babantayan kita princess, alam mo naman ang asawa mo gusto niyang ligtas ka. Ligtas? Wala namang may aano sakin Wala pa sa ngayon princess. Pero Tristan tell us na nagpaparamdam na naman yung matagal mo ng admirer. Teka matagal na yun, tamang sabi ko, imposibleng magpaparamdam yun uli. You wrong princess, basta babantayan na lang kita. It's my work sabi niya, napatango na lang ako maski ako natatakot na din. Bakit nagpaparamdam na naman siya sakin, sino ka ba talaga? Habang nagtatrabaho ako, lumabas muna si DJ at doon na lang daw siya sa labas magbabantay. Ipinukos ko yung pag-iisip ko sa pagtatrabaho. Pumasok yung secret area ko na may dalang tray may lamang gatas, at isang slice ng strawberry cake. Wait, hindi naman ako nagpahanda sa iyo Mrs. Park, tinawagan ako ni Mr. Park para ipaghanda kayo nito, dahil gusto niyong kumain ito. Naglilihi daw kayo ma'am, nakangiti niyang sabi. Naku yung asawa ko talaga. Inabala ka pa. Pero thank you na din pakilagay na lang dyan, sabi ko inilagay naman niya sa table ko. Congrats nga pala ma'am. Magkaka-baby na kayo ni sir, bati niya. Thank you Jane, sabi ko na lang. Lumabas na siya. Oo, itinabi ko muna yung ginagawa ko para kainin yung hinanda niya sakin. Tristan POV. Dinala ko na po sa kanya sir. Ganon ba sige salamat, pinatay ko yung tawag bago balingan ang secret area ko. Papasukin muna si Mr. Kim. Sige po, lumabas yung secretary ko para tawagin yung gustong mag-invest sa kumpanya ko. Pumasok ulit siya at nakasunod sa kanya ang isang matangkad na lalaki. Mr. Park, nandito na po si Mr. Kim. You may leave now, sabi ko sa secret area ko, lumabas siya bumaling naman ako kay Mr. Kim na seryoso ang mukha. Take a seat Mr. Kim. Oh thank you, umupo siya sa visitor chair sa table ko. By the way, I'm Mr. Dark Alexander Kim, you can call me Alex, sabi niya. What if I'll call you Dark anyway? Dark receive someone better. Siya lang ang tumatawag saking Dark, sagot niya nagsalubong ang kilay ko, ngumiti naman siya. Special someone, tumungo siya. Very special someone, nakangiting sabi niya pati ngiti niya misteryoso talaga. Okay, let's proceed to the business, sabi ko na lang. Okay, you may start your offer, sabi niya. Mahigit 1 oras kami sa pag-uusap tungkol sa business. I admit magaling siya pagdating sa plano, pero yung ibang sinasabi niya parang may mga kahulugan. Pero ipinagbahala ko yun dahil sa business lang naman ang pinag-usapan namin. That's all Mr. Kim, I hope we have a good partnership, sabi ko. Tumayo ako at nakipagkamay sa kanya, na tinanggap niya naman. Yes, I hope too, sabi niya. I'll go now. May pupuntahan pa akong importante, paalam niya. Sige Alex, thank you again. You're welcome Mr. Park, sabi niya bago nagpaalam. Maya POV. Ma'am Maya, may bisita ka po, kaibigan niyo daw po. Napaangat ako ng tingin nang pumasok si Jane sa office ko. Bisita? Teka, si Denrick na saan? Tanong ko, at tinabi muna yung sketch ko at binalingan siya. May binili po siya sandali ma'am, si Jane. Ganon ba, sino nga pala ang bisita ko? Mr. Kim daw po ma'am, kaibigan daw po siya ninyo ni Sir Tristan. Mr. Kim, sige papasukin mo na lang. Panipi. Sige po, lumabas siya pero maya-maya pumasok yung isang lalaki. Teka, he looks so familiar. Hi, nakangiting bati niya pero nanlaki ang mga mata ko, at napatayo nang lumapit siya sakin at inabot ang kamay ko. Why are you here? Tanong ko. Siya kasi yung lalaking lumapit sakin sa party ni Joanna. Hey, don't be scared, I won't bite. Hinawakan niya yung kamay ko at hinalikan, pero agad kong binawi sa kanya, ngumiti lang siya at namulsa. Ba't ba parang takot ka sakin? I'm not a bad person Mrs. Park. Why are you here?
I don't know you. Tanggi ko, umalis ako sa desk ko, at lumapit sa kanya. You don't know me. Okay, I'll introduce you myself. I'm Dark Alexander Kim. Inabot niya ulit sakin ang kamay niya. I'm not a bad person, Mrs. Park. Maya, alinlangan ko namang tinanggap ang kamay niya, pero agad ko namang binitawan. Sorry kung tinalikuran kita nung nakaraang gabi, paumanhin ko. It's okay for me, sagot niyang ngumiti siya. Ano nga pala ang kailangan mo? Tanong ko. I want you to organize my condo unit, kakalipat ko lang kasi, at gusto kong maayos ng mabuti ang mga gamit ko doon. Pwede bang ikaw na ang mag-organize doon? Napaisip ako. Pwede bang ang mga staff ko na, hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang sumingit siya? No, ikaw ang gusto ko. It's that final, Mrs. Park, nakangiti niyang sabi pero may diin. Okay, just let me think kung anong magiging designs ng unit mo. Gusto mo bang pumili ng designs dito? Wag na, ikaw na ang bahala, sabi niya. Okay, sabi ko na lang. I'll go now, see you tomorrow, Maya, paalam niya. Teka, pigil ko pero lumingon lang siya sakin at ngumiti. Meet me at the coffee shop near your office, 8 o'clock in the morning, sabi niya at lumabas ng office ko. Napaupo ako. Paano ta? May lakad sana kami ni Tristan bukas. Kakausapin ko na lang siya mamaya. What? Are you crazy, Maya? What about our lunch date? Naghihisterical niyang sabi, napairap naman ako. Sayang naman kasi Tris, bukas lang naman, please forgive me this time baby. Lambing ko sa kanya, yamakap ako sa leeg niya at samandal sa dibdib niya, nakaupo kasi ako sa hita niya. Humawak naman siya sa bewang ko. Pero baby, it's our time together, hindi na tayo nagla-lunch ng sabay, sabi niya. Pero baby, babawi naman ako next time eh. Please payagan muna ako, sabi ko sabay smack sa lips niya. Napasay na lang siya at hinalikan ako sa noo. Okay, but next time wala nang tatanggi, okay? Tumango ako at yamakap sa kanya. Okay, tara na, magpahinga na tayo. Baka pagod kayo ni baby, sabi niya. Napayakap ako ng mahigpit sa leeg niya nang buhati niya ako ng bridle, at naglakad paakyat sa taas. Humilig ako sa balikat niya at pumikit. Tristan POV. Pumasok kami sa kwarto, at dahan-dahan siyang inihiga. I kissed her forehead and her tummy. Good night baby. Huwag mong pahihirapan si mommy sa umaga ha, kausap ko sa baby ko pag umaga, kasi nagigising si Maya para magsuka. Kinumutan ko siya at nahiga sa tabi niya. Akala ko pa naman masusolo ko siya bukas, hindi na naman pala. Napabuntong hininga na lang ako, at niyakap siya bago pumikit. Maya POV. It's almost 8:30 na wala pa din si Mr. Kim, may balak bang injanin ako noon? Oh, sorry, am I late? Nakatingin ako sa taong naupo sa harap ko. Ngumiti siya sakin. It's okay, so let's start. Gusto ko lang ipakita sa'yo yung magiging designs ng condo mo, sabi ko at inabot sa kanya ang isang blue na folder. Kinuha naman niya at tinignan. Well, it's a good designs, ibinalik niya sakin. As was I said, ikaw na ang bahala don, Maya, so let's go. Tumayo siya, nagtaka naman ako. Wait, where we going? To my unit para makita mo. Umiling ako, don't worry Maya, I won't harm you. Wait, I just call someone, sabi ko. Tumango naman siya at naunang lambas sa akin ng kafe. Kinuha ko yung cellphone ko at tinawagan si DJ. Hey princess, where are you? Siya na sumagot agad. Can you wait me in my office? May pupuntahan lang ako, babalik agad ako. Wait, malalagot ako kay Tristan pag hinayaan kitang umalis mag-isa. Please then Rick, I'll be safe, sabi ko at nagpaalam na. Hindi mo sinabing lalaki ang kliyente mo. It's Mr. Kim, right? Nagulat ako nang makita ko si Tristan na nasa likod ko. Tris, what are you doing here? Tanong ko. Lumapit siya sakin at humulik sa pisngi ko. Nakita ka kasi ni Migs dito kanina, kaya pinuntahan kita, lumingon siya sa labas. Mukhang hinihintay ka. We're going to his condo para ma-check yung unit niya. Teka, bakit mo siya kilala? Napayakap yung isang kamay niya sa bewang ko. She's my client too baby. Kaya napaangat ako ng tingin sa kanya. Really? Tumango siya.
Kaya sasamahan kita sa pag-check ng kondo niya, lumingon siya sa kabilang table. Hey dude, una na kami, lumingon yung lalaki. What the, si Migs pala ang nakaupo sa katabi naming table, hindi ko kasi makita dahil nakatalikod siya ng upo samin. Okay pre, lumingon siya sakin at ngumiti. Hi princess, umirap ako. Alam kong nakabantay sakin ang mga ta. Narinig kong natawa sila ni Tristan. Kaya hinhila ko na si Tristan para lapitan si Mr. Kim. Oh, Mr. Park, why are you here? Tanong ni Mr. Kim kay Tristan nang makitang kasama ko siya. I'll go with my wife Alex, that's why I'm here. Si Tris, nakita ko namang nawala yung ngiti sa labi ni Mr. Kim. Okay, so let's go. Sa asawa ko na lang ako sasabay Mr. Kim, sabi ko. Tumungo naman siya, at pumasok na sa kotse niya. Ako naman inalalayan na ni Tristan papasok sa kotse niya. Wait, my car? Tanong ko kay Tris. Si Denrick na bahala sa kotse mo, napatango na lang ako. Nag-drive na siya at nakasunod kay Mr. Kim. Dark POV. Napahigpit ang hawak ko sa manibela, habang nagdadrive papunta sa unit ko. How Tristan knows kung nasaan kami ng asawa niya. Kailan ba ako makakatsyempo kay Maya? Dumating kami at sabay na nagparking sa parking lot ng building kung nasaan ang unit ko. Follow me, sabi ko nang makababa kami. Hawak-hawak ni Tristan sa kamay si Maya, kaya naikuyong ko ang mga kamay ko ng palihim. Nauna akong maglakad sa kanila, sumunod naman sila sakin. Nang makarating kami sa unit ko, hindi na nag-abala ng oras si Maya, at tinignan ang pwedeng gawin niya, nakatingin lang ako sa kanya. Pumunta naman siya sa kwarto ko, si Tristan lumabas muna dahil may tumawag, sumunod ako kay Maya, nakatalikod siya sakin, lumapit ako sa kanya at niyakap siya mula sa likuran, naramdaman kong napaigtad siya. Mr. Kim, Dark darling, you used to call me Dark, napaatras ako nang bigla niya akong tinulak. I'll go with you here for work. Wag ganito Mr. Kim, kung ganyan din lang naman. Aalis na kami ng asawa ko, sabi niya at lumabas ng kwarto ko, napasunod ako ng tingin sa kanya. Okay, I let you for now darling. Kung hindi ka lang buntis ngayon, kinuha na kita sa asawa mo kahit kasal ka pa.